Savage is helpless, tied in the rope. Alam mo ba na may isang sikat na wrestler ang tinuklaw ng makamandag na cobra ng live sa TV habang nasa loob mismo ng ring? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang masalimuot na kwento ng buhay ni Randy Savage aka The Macho Man. Bakit nga ba siya kinagat ng makamandag na ahas na ito sa kanyang laban? Ipapakita ko rin ang mismong video footage kung saan makikita ang aktual na pagkagat sa kanya ng nasabing cobra. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Very athletic, malakas ang dating at maingay man siya. Para bang isinilang si Macho Man Randy Savage para maging professional wrestler. Pero maniniwala ka ba na hindi ito ang una niyang pinangarap? Ayon sa Bleachers Report, bata pa lang si Randy Poffo ay nangangarap na itong maging isang professional baseball player. Sa isang interview ng IGN, malinaw na sinabi niya kung gaano niya kamahal ang panahon na naglalaro siya sa minor baseball leagues. Marami ang mga kupunan kung saan naglaro siya sa minor leagues. Sinubukan niya makapasok sa Cincinnati Reds, St. Louis Cardinals at maging sa Chicago White Sox. Ayon sa Sports Illustrated, nalampasan pa nga niya ang isang injury sa balikat na pwedeng magtapos ng kanyang karera. Sinubukan niya ang pag-aralan na maghagis gamit ang kaliwang kamay. Pero sa kasamaang palad, nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Wala sa mga team na nilaruan niya ang nag-offer sa kanya ng kontrata para maglaro sa mga major leagues. At nang tuluyan na nga siyang alisin ng White Sox noong spring of 1975, naging malinaw na hindi siya makakapasok sa liga. Ayon sa kanyang ina na si Judy, nang tuluyan na nga siyang tanggalin ng team, dinamdam ito ng kanyang anak. Sa katunayan, pinagsisira ni Randy ang lahat ng kanyang baseball bats at itinapon ang kanyang mga baseball equipment. Ayon sa CBS Sports, ang macho mode ni Randy Savage ay hindi lamang sa ring at interviews lumalabas. Sabi nga ng kapwa wrestler niya na si Steve the Brooklyn Brawler Lombardi, sobrang intense ni Savage at bitbit niya ang macho man persona on and off camera. Pero ang intensity ni Savage ay lumalabas din sa hindi magandang paraan. Noong 1978, nasangkot siya sa malaking gulo sa isang Waffle House na umabot sa puntong kinailangan ng mga pulis ng mga baton, mace at maging police dog para lamang mapigilan siya. Inamin ni Savage na medyo hyper siya ng mga panahon na iyon. Ayon sa The Morning Call, isa pang insidente noong 1988 ang nagdala naman sa kanya sa korte. May lumapit daw na isang fan habang nakahinto siya sa red light at humingi ito ng autograph. Ang sagot daw ni Savage ay lumabas ito ng sasakyan. Sinuntok ang fan at ibinadislam pa ito at sabay tanong, okay na ba yan sa autograph boy? Isang iconic moment sa wrestling history naman ang nangyari noong 1991 nang mismong si Randy Savage ay kinagat ng isang cobra ng live sa telebisyon. Si Jake the Snake Roberts ang kanyang nakalaban. Siya ay kilala sa pagdadala ng buhay na ahas sa ring bilang parte ng kanyang karakter. Kasama sa plano, ang kagatin ng cobra ang braso ni Savage bilang dramatic ending sa storyline. Ayaw pumayag ni Savage. Ayon kay Roberts, nagduda pa si Macho Man kung talagang safe nga ba na makagat siya ng cobra na ito. Kaya naman para patunayan na hindi ito makamandag, inayaang kagatin muna si Roberts ng ahas habang nasa locker room pa ito. Nang makita ni Savage na nabuhay pa si Jake, pumayag na rin siya sa gagawing stunt. Pero noong nangyari na sa mismong harap ng mga tao ang pagpapakagat niya sa cobra, dito na nagkaroon ng aberya. Tumiklop ang braso ni Savage habang ang cobra ay kumakapit at kumakagat ng tuloy-tuloy sa kanya. Halos 1 minuto bago tuluyang matanggal ang ahas na ito sa pagkakagat sa kanya. Makikita sa footage na kahit palabas lamang ito, may halong totoong takot sa muka
ng Macho Man habang hindi bumibitaw ang ahas sa kanyang braso. Sa isang 2004 IGN interview, ikwinento ni Savage kung ano ang nangyari sa kanya matapos ang insidenteng ito. Ayon sa kanya, makalipas ang 5 araw, isinugod siya sa ospital dahil nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Sa kabila ng kanyang sinapit, nakaligtas naman si Macho Man mula sa isang tiyak na kapahamakan. Samantala, sinasabing namatay naman ang naturang cobra na kumagat sa kanya ilang araw pagkatapos ang kanilang show. Ang paliwanag ni Savage, wala na raw kamandag ang cobra pero meron pa rin daw siyang kamandag. Sa loob ng mahabang panahon, ang naging pinaka-importanteng tao sa buhay ni Randy Savage ay iisang tao lamang, si Elizabeth Han Hulett, kilala bilang Miss Elizabeth. Ayon sa Sports Illustrated, wrestler Valley tandem sila, pero totoo ring mag-asawa sila sa totoong buhay. Ikinasal sila ng simple noong 1984 at sinundan ito ng mas engranding kasalan sa SummerSlam 1991 sa Madison Square Garden. Pero hindi nauwi sa happily ever after ang kanilang relasyon. Sobrang siloso kasi ni Savage at madalas na parang itinatago niya si Elizabeth mula sa ibang wrestlers. Sabi nga ni Hulk Hogan, kapag nakita raw ni Savage na tumingin ka ng hindi maganda kay Elizabeth, ay siguradong magwawala na ito kaagad. Dahil dito, nag-file ng divorce si Miss Elizabeth noong 1992. At ang mas masakit pa rito, ginamit pa ng WCW ang divorce nila bilang storyline sa kanyang mga laban. Hindi naman natin pwedeng pag-usapan si Randy Savage nang hindi mababanggit ang pangalan ni Hulk Hogan. Ayon sa Talk Sports, nagsimula silang maging magkaaway sa ring. Pero noong 1987, pinagsama sila bilang The Mega Powers at kalaunan si Hulk Hogan pa ang nag-induct kay Savage sa WWE Hall of Fame. Pero ang katotohanan, hindi daw sila totoong nagkaayos. Naghiwalay si Savage at Miss Elizabeth noong 1992. Pagkatapos nito, may nangyaring insidente kung saan si Elizabeth ay sumama sa pamilya ni Hogan papuntang Miami. Mayroon daw itong i-delayed date na kaibigan ni Hulk Hogan. Nang malaman nito ni Savage, agad itong nagalit at nagwala. May nagsabing siya raw ang dahilan kung bakit may black eye si Hulk Hogan sa WrestleMania 9. Matapos nga ang insidente na ito, binantayan na ni Savage si Hogan sa marami nitong mga interviews. Samantalang si Hulk Hogan naman ay kalmado lamang at sinabing okay na naman daw sila bago pumanaw si Macho Man Savage. Noong 2008, isinulat ng Bleacher Report na blacklisted si Savage mula sa WWE. Maraming usap-usapan hinggil dito. Hindi klaro kung ano ang katotohanan, pero hindi lingid sa kaalaman ng marami na tumindi ang tensyon noong 1994 habang papatapos na nga ang kontrata ni Savage. Masaya pa siya noon bilang commentator at mid-card wrestler, pero bigla niyang nilayasan ang WWE para lumipat sa karibal nitong WCW. Iba-iba ang naging kwento. May nagsasabing sinira raw niya ang verbal agreement nila ni Vince McMahon. Nagalit daw si Vince dahil sumama rin ang Slim Jim endorsement sa pag-alis ng Macho Man at may matagal ng rumor tungkol naman kay Stephanie McMahon. Ano man ang katotohanan, halos burahin na nga ng WWE ang lahat ng references kay Savage sa loob ng maraming taon. Isang panibagong dagok pa ang dumating sa buhay ni Randy nang magkaroon ng sakit ang kanyang ama. Ayon sa Bleacher Report, idol niya ang kanyang tatay at sinunod ang mga turo nito. Si Angelo Poffo ay dating wrestler na may world record na 6,000 sit-ups. Nagkaroon ng demensya ang kanyang ama at siyang nag-alaga rito hanggang sa pumanaw nga ito noong 2010. Matapos mamayapa ang kanyang ama, tila naging ibang tao na si Randy. Naging tahimik ito at ibang-iba na sa Macho Man personality nito. Samantala, dahil tumatanda na rin naman si Savage, dito na niya naramdaman ang mga tinamo niyang injuries simula nung siya'y bata pa. Noong 1973, bago pa siya maging wrestler, nasira ang kanyang balikat sa isang home plate collision. Sa wrestling career niya, lalo pang dumami ang kanyang mga natamong injuries.
Pero ang isa sa pinakagrabing injury niya ay hindi nanggaling sa wrestling, kundi sa isang shooting ng pelikulang Spider-Man noong 2002 kung saan ginampanan niya si Bonzo McGraw. Mayroong stunt na tumama ang kanyang ulo ng paulit-ulit at dahil ayaw nga niyang gumamit ng stuntman na damage ng malala ang kanyang leeg. Noong May 20, 2011, tila tumigil ang mundo ng wrestling. Sa Pinellas County, Florida, habang kalmadong nagmamaneho si Macho Man Randy Savage, biglang nagbago ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Ayon sa report, bandang umaga, sakay si Savage na kanyang Jeep Wrangler kasama ang asawa niyang si Lynn. Wala namang traffic, walang ulan at normal lamang ang kanilang takbo. Pero habang nasa highway sila, bigla niyang sinabi sa asawa na parang mawawalan siya ng malay habang nagmamaneho. Mabilis ang naging mga pangyayari. Ilang sandali pa ay tuluyan ang nawalan ng malay ang lalaki at pagkatapos ay bumangga ang kanilang sinasakyan sa isang malaking puno. Pumanaw si Randy Macho Man Savage sa edad na 58 years old. Pero ayon sa Bleacher Report, may mas malalim na rason ang nakita ng medical examiner. Ayon sa autopsy report, may atherosclerosis at enlarged heart si Savage na matagal na nitong hindi pinapansin. Ibig sabihin, inatake sa puso si Randy Savage habang siya ay nagmamaneho. Ang kwento ni Randy Macho Man Savage ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano kakalakas, kasikat o ka-iconic sa mundo, ang lahat ng ito ay mayroong hangganan. Iniwan niya ang wrestling na may mga moments na hindi na mauulit pa, mga linyang tumatak at karismang hindi mapapantayan. Pero higit sa lahat, iniwan niya ang alaala ng isang mandirigmang lumalaban hanggang sa huli. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.